Bababaan pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price para sa imported na bigas. Simula Sabado, Marso 1, dapat wala ng imported rice na mas mahal sa 49 pesos per kilo. Ito ang unang pagkakataong magpapataw ng MSRP na mas mababa sa 50 pesos. Pero agad ding nilinaw ng DA na sa ilang mga lugar lamang ito ipatutupad kabilang na ang Metro Manila. Sa mga probinsya raw kasi talagang mas mababa na ngayon ang mga presyo. Nang unang ipatupad noong January 20, 58 pesos ang initial MSRP na inuutos ng DA para sa 5% broken imported rice. Pumalo kasi hanggang 64 pesos ang kada kilo nito kahit bumaba na ang presyo sa world market. Kaugnay na maximum suggested retail price para sa imported na bigas at iba pang isyu, makakausap natin si Assistant Secretary Joycel Pandillo, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng tagapakinig. ASEC, ano po ang pinagbasihan nito nga 49 pesos na MSRP sa imported rice po? Gaya po ng na-forecast po ng ating kagawaran na dahil stable po yung ating global prices ng bigas at nung Feb 21 nga po ay naging 490 pesos po, 490 US dollars po ang landed cost po ng ating bigas per metric ton. Nung ating pong kinumpute ay kaya na po nating ipatupad yung 49 pesos na MSRP kada kilo ng bigas. Bukod nga po rito ay nananatili pa rin po kasi yung mas mababang taripa po natin sa imported rice. ASEC, para doon po sa mga hindi marunong tumingin ng klase ng bigas, paano ho ba makakatiyak ang mga mamimili na hindi magkaroon ng mislabeling? Meron po kasi tayong mga bantay presyo. Yung DA po, may ganun po through our Agribusiness and Marketing Assistance Service at ang ating pong DTI ay katuwang din po natin sa patuloy po na pagbabantay po sa ating merkado para po i-check kung wala po bang makikita ang mislabeling po sa ating mga retailers. At meron din po tayong programa para po dun sa ating mga mamimili na kung sa palagay nila ay meron pong mislabeling ay maaari po silang mag-post po ng sa ating gamit po ang bantay ang hashtag bantay presyo. Hanggang kailan para po? Report po ito. Apo, ASEC, hanggang kailan po epektibo itong MSRP sa imported rice? Posible bang mas mapababa pa po ito doon sa sinasabi nating 49 pesos? Yes po, posible pong mapababa po ito. Depende po ito sa mga susunod na araw. Titingnan po natin kung magiging magkano po ang takbuhan po ng ating bigas sa merkado at kung kaya po itong pababain at mananatili po yung magandang presyo sa global world market po ng bigas ay makikita po natin na baka pwede po itong ibaba. At mananatili po ito hanggat mapastabilize na po natin ang market price ng bigas po. Sumusunod naman po ba ang lahat na papakiusapan? Kasi hindi nyo naman po pwedeng i-impose to maximum suggested retail price nga po. Sumusunod naman po ba yung mga tindero natin? Sa nakitaan po na pag-iikot po ng DA at yung ating po mga partners ay nakikitaan naman po ng pagsunod kung meron naman pong tumataas pa sa presyo ng ating MSRP ay sila po ay pinagsasabihan. At tinatanggap pa rin po namin sa ngayon dahil meron pa po kasing natitirang mga presyo na mataas po yung kanilang pagkuha. Kung yung mga ganun pong dahilan ay pinapakinggan naman po namin. Pero ina-encourage po namin sila talaga na sundin po nila yung aming MSRP. Yung pong 49 pesos, anong klaseng bigas po yun, ASEC? Ito po yung 5% broken po ito na imported rice na well-milled po ang mga ito. Ganun lamang po kaliit, kakonti, 5% lang yung broken dapat. Opo, na imported rice po. Kasi sa imported lang naman po namin pinapairal yung MSRP. Opo. Sa ibang issue naman, nanawagan po ang Samahang Industriya ng Agrikultura na magtakda rin daw po ng maximum suggested retail price sa sibuyas naman. Umaabot na kasi daw po ito ngayon ng 240 pesos kada kilo. Ano po ang dahilan ng mahal na presyo nito ngayon?
Actually, as of kahapon po, yung prevailing market price po ng ating sibuyas sa NCR ay 180 pesos naman po ito. Kung meron man pong 240 pesos, ang nakikita po natin na nagiging dahilan po nito ay yung paupos na po kasi yung ating stock ng last year po na anihan natin at sa mga ibang imported. Pero inaasahan na po kasi namin na bababa na rin po ang presyo ng sibuyas dahil may mga dumating na po tayong imported na sibuyas at nagsisimula na rin po ang anihan po natin ngayon sa ating onion farm. Kaya yung pinadating po natin na mga sibuyas ay mararamdaman na po natin sa mga darating na araw at kung magiging maganda naman po ang presyo ng sibuyas, nakikita po natin, baka hindi naman na po kailangan pong mag-impose din po tayo ng MSRP sa sibuyas. Opo. Kung mahal ang sibuyas po, ay bagsak presyo naman po o palugi na ibinebenta ng mga magsasaka sa Nueva Ecija dahil naman sa oversupply, yung pong kamatis. Lagi na lang po itong ganito po ang problema. Ano po ba ang term solution, long-term solution ng DA kaugnay po nito? Meron po kasi kaming mga interventions po talaga sa kamatis, like we give po processing facilities and equipment po para sa ating producers po ng kamatis. At meron pong plano ang actually magpo-procure or magtatayo na rin po kami ng facility or cold storage facility na mega sa Taguig para po dito po natin ilalagay yung ating mga sobrang kamatis na maaari po itong procure po ng ating FTI. So, may mabibigay po bang Maasek, may mabibigay po bang tulong ang DA sa mga tomato farmers na apektado ng oversupply? Kung meron pong oversupply ang ating mga farmers, maaari po kasi silang makipag-ugnayan sa ating Agribusiness and Marketing Assistance Division sa ating mga regional offices, lalong-lalo na po doon sa apektado po talaga, para matulungan po sila sa paglilink po sa merkado, pwede pong sa mga processor na mailing po sila para po bilhin yung kanilang mga kamatis. Pwede rin po silang lumapit sa kanilang mga municipal agriculture officers or doon po at saka sa provincial officers din po nila. Meron din po tayong mga kadiwa na pwede pong pagdalhan ng mga kamatis, kaya wag po sana silang mag-atubili na lumapit para po mabigyan po sila ng tulong ng departamento. Marami pong salamat, ASEC Joycel Panlilio ng Department of Agriculture.